Pwede rin palang ihawi ng buo ang bunga ng money tree at para nga ding nilaga ang lasa. Marami ng bunga yung money tree na nakatanim lang malapit dito sa bahay. At kagabi nga lang, meron akong napanood na inihaw niya yung buo na bunga ng money tree. Kaya naman yun nga rin ang gagawin ko ngayong araw. Sa totoo lang talaga dito sa amin, hindi money tree ang tawag namin sa bunga na to. Ang tawag namin dito ay kastanyas. Kaya lang, nung pinost ko to noong nakaraang taon, marami ang nagsabi na hindi nga daw to kastanyas. Ang tawag daw dito ay bunga ng money tree. Dito sa ilalim ng puno niya, marami ka pang mapupulot ng mga buto na naglaglagan na. Yun nga lang, yung iba talagang nagsitubuan na. 4 na pirasong bunga nga lang dyan yung kinuha ko at pagkatapos umakit na ako dito sa taas ng bundok. Sila papa pala ang itatanim nila ay mustasa at kami naman ng asawa ko ang itatanim namin ay pechay. Mga bandang alas 4 na rin siguro to ng hapon nung makakyat kami dito sa taas. Nagmamadali na kami dyan sa pagtanim kasi nga baka abutan kami ng malakas na ulan. Dito na rin pala ako nagpaapoy sa labas ng kubo dahil dito ko balak ihawin yung kinuha ko kanina na 4 na pirasong bunga. Kapag ka maganda nga ang kinalabasan ng pagkakaluto ko dito, hindi na namin hihintayin pa na magkadalaglagan yung mga buto nito sa mismong puno. Ganito pa lang ay pipitasin na namin. Nasanay kasi kami na kapag kakain kami nito, pupulutin muna namin yung mga buto niya sa ilalim ng puno. Mabuti na lang talaga, meron akong napanood na pwede pala talagang ihawin yung mismong bunga niya kaya hindi na kami mamumulot pa ng buto. At habang nag-iihaw nga ako dyan, nagbubungkal naman yung asawa ko ng pagtataniman namin ng pechay. At si papa naman dyan ay nagtatanim na ng mustasa. Kung mapapansin nyo dyan, yung ulap ay talagang maitim na at mukhang paparating na talaga ang malakas na ulan kaya nagmamadali na talaga kami dyan sa pagbungkal. At dahil nga hindi naman bantayan yung iniihaw ko na bunga ng money tree, kaya naman tumulong nga muna ako dito sa paglamas ng lupa. Meron din pala kaming kasamang maliit dito na bata na panay ang pabalik-balik dito sa tinataniman ko at panay nga rin ang saway ko dyan. Tumigil lang pala ako dyan sa paglamas ng lupa nung medyo umuulan na ng kaunti at kinuha ko na nga rin yung iniihaw ko at nagbitakan na nga sila. Hindi rin pala to basta-basta masusunog kaagad kasi nga makapal yung laman niya kaya talagang maganda talaga siyang iihaw ng buo. Hindi pa sobrang kalakasan ng ulan dyan kaya nakakapagtanim pa rin si papa ng mustasa at yung asawa ko naman pinapagmadali ko dyan sa paglamas kasi nga mamaya kapag malakas ng ulan magalapot na ang lupa. Gustuhin ko man tumulong kaya lang hindi kasi ako pwede magpaulan kaya siya na lang muna yung magtatanim. Maya-maya nga lang din konti medyo lumakas pa ang ulan at itutuloy niya pa rin daw ang pagtanim para bukas wala na siyang babalikan. Mukhang aabutan kami ng dilim ngayong araw dito sa taas ng bundok. Papatilain pa kasi namin ng kaunti ang ulan bago kami umuwi dahil meron kami kasamang bata. At habang kalakasan nga dyan ng ulan, andito kami sa loob ng kubo nagkakape at yung inihaw ko kanina na bunga ng money tree ay kakainin na namin. Maganda nga yung kinalabasan ng pagkaihaw ko. Talagang kompletong-kompleto pa yung buto ng iba na hindi bumita. Natuwa naman kami dahil pwede pala talaga to kaya sa susunod talagang aakitin na namin yung mga bunga ng money tree at ibibilad na lang namin. Kung noon pa namin to nalaman, siguradong hindi siguro nasayang yung ibang mga bunga na nalaglag kasi yung ibang mga bunga niya talaga sa ilalim ng puno ay nagsitubuan na, kadami nila. Yung lasa pala nito ay parang may pagkanilaga na mani na may pagkabuto ng kasoy. At saktong pagkakain nga namin dyan ng bunga ng money tree, saktong humina din kaunti ang ulan kaya naman nauna na nga umuwi dyan si papa at saka yung pamangkin ko. Tapos si mama naman bago siya umuwi nanguha muna siya ng tanim niya na pechay na nakatanim lang dito sa gilid ng kubo at isasama nga namin to mamaya sa ulam namin na sinigang na isda. At yung asawa ko naman talagang medyo padilim na rin bago siya matapos sa pagtanim dyan ng pechay at nilagyan niya rin pala ng kanal yung gilid ng pinagtaniman namin. Siguradong lalakas pa kasi mamaya ang ulan kaya dapatan talaga na lagyan ng kanal para hindi anudin yung bagong tanim. At maya-maya nga lang din konti ay umuwi na rin pala kami dyan dahil talagang malapit ng dumilim. See you na for today's video. Thank you for watching!